Naranasan niyo na po bang mabangungot? Bukod sa masamang panaginip, karaniwang iniuugnay ang bangungot sa sakit na acute pancreatitis. At ayon sa isang pag-aaral, posible raw may kinalaman dyan ang sobrang stress at pagod sa pagtatrabaho. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Jessica, narito tayo ngayon sa isang reclining chair na madalas makita sa mga clinic ng mga psychologists. At mahalaga raw magpahinga at mag-relax dahil yung pagod, lalo na sa trabaho at pag-aaral, posibleng makaapekto sa inyong tulog. Narito ang paandar. Sa Dongguan, China, halos 900 ang namatay mula 2001 hanggang 2013 dahil sa SUNS o Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Walang foul play at malusog naman ang karamihan sa mga namatay, sadyang hindi lang sila nagising. Sa isang pananaliksik, natuklasang 90% sa mga namatay, mga factory worker na lalaki. Karamihan sa kanila naghahabol ng overtime. Ang stress, di ba narinig nyo na yung proverbial fight or flight? Pag you're confronted with a very stressful stimuli, may kaakibat yan na reaction, no? Yung from the brain, lahat yan, no? Yung nagkakaroon ng hormonal imbalance and all that. So, very disruptive. Sa Pilipinas, kapag biglaan na lang namatay habang natutulog, ang kadalasang itinuturong dahilan, bangungot. Si Vanji madalas daw magising mula sa nakakatakot na panaginip. Pagod daw kasi siya lagi bago matulog, lalo't binabalanse niya ang buhay bilang negosyante at single mom. Pabalik-balik, parang hindi mo madala yung katawan mo. Ganun ng bangungot kasi eh. Sumigaw ka, hindi ka naman nila naririnig. Yun na lang, ang ginagawa ko na lang, nagdadasal na lang ako. Sa isang pag-aaral, sinuri ang mga death certificate mula 1948 hanggang 1982 ng mga namatay sa Maynila habang natutulog. Lumabas sa 96% sa kanila, mga lalaki. Ang average age, 33 years old, at ang average time of death, 3 a.m. Sa isang UP survey naman noong 2003, nadiskubre na kada taon sa bawat 100,000 Pilipino, 43 ang hindi na nagigising sa pagkakatulog. May iba't ibang teorya na nagsasabing ang bangungot hindi lang basta masamang panaginip. Pancreas is really in charge of, is active in the digestion of food. Nahirapan siyang mag-digest dahil daw sa maraming ang intake ng pagkain. But there's also another theory, yung tinatawag na Brugada syndrome. Hindi gumana. Instead na mag-beat siya properly. Kapag napapadalas daw ang masamang panaginip, pwede rin daw kumonsulta sa clinical psychologist para alamin kung may pinaguhugutang problema ang panaginip. Pinipilit mong gumising na pero parang pinalalalim-lalim yung tulog mo. Ay yung parang taong may buntot, yun lang po. Nakakatakot. Naisip ko yung kapatid ko, yung namatay. Nahulog ako sa malalim na tubig. Jessica, ito yung pendulum na ginagamit naman for mild hypnosis. Mild lang kasi may iba't ibang layers naman yan. Ang point nito para mag-relax yung pasyente at doon na siya magkikwento ng mga posibleng sanhi ng kanyang problema sa panaginip. Banggitin lang natin, Bam, na ang bangungot o SUNS, yun po ang English niya, Sudden Unexplained Death Syndrome. Nangyayari lang daw yan sa ating mga Asyano. Sa China nangyayari yan. Tayo. At karaniwan, lalaki. Ang alam natin, ang tradisyonal na alam nating isa sa mga sanhi niyan, yung sobra kang busog na natulog, di ba? Actually, yung SUNS, yung clinical term, gamit siya hindi lang dito sa Asia, kundi globally. Pero pagdating kasi sa atin, yung mismong term na bangungot, parang may iba pa siyang perspective, may pamahiin na kasama, na may spirito raw na kasama, at meron din daw yung pagkumain bago matulog. Pero ang explanation naman daw dyan, just give your body enough time to digest bago matulog, kasi nga naman mapupwersa din yung katawan kung bigla kang matutulog. Kasi based nga dun sa study na ginawa sa China, karaniwan yung mga mabibigat ang trabaho, yun daw ang karaniwang nagiging biktima nitong SUNS o yung bangungot sa pagkakaalam natin. Yun nga lang, sa Pilipinas, pag sinabi mong bangungot, hindi lang physiological yung pwedeng sanhin, hindi lang yung pancreatitis dahil marami kang nakain. Meron ding nahahalo dyan na paniniwala na may masamang panaginip, nakakita ng ganito, may problemang dinadala. Medyo may pagka-psychological na di ba, Bam?
May psychological aspect. Kaya nga sinasabi na isang perspective dito, yung panaginip parang release daw yan eh. Parang catharsis na tinatawag. Yung mga nararanasan mong problema na hindi mo ma-share, hindi mo maikwento. Baga sa panaginip mo nang dinadala. Well, not to take naman doon sa isang paniwala rin na yung panaginip ay kabaligtaran naman daw nung nangyayari. So, ang kailangan lang ang isa-isip, magpahinga ng maayos. Huwag daw abusuhin ang katawan. So mamaya, pagtulog mo, mag-isip ka lang ng maganda para maganda rin ang iyong magiging tulog at gising. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, at sa iyong paandar.